long weekend na naman kaya naisip naming mag-road trip papunta sa Betong, Thailand. Kasama ko ngayon ang aking asawa at sobrang excited kami na makita at maranasan ang ganda ng lugar na to. Nandito na kami sa isang gasoline station dito sa Yala, Thailand. At ipapakita namin sa inyo kung gaano kalawak ang gasoline station ng Thailand. Ayan, look at that parking area. Grabe! At papasukin natin ang 7-Eleven. Bibili tayo ng inhaler ni Mrs. Tingin dito, love. Saan ba na yung mong bili, love? Candy, tsaka ito. Mahaba-haba pang biyahe. Napansin namin ang daming checkpoints dito sa Yala. Kadalasan ganito dito kasi malapit na ito sa border ng Malaysia, kaya mahigpit ang seguridad. Pero don't worry, lahat ng mga pulis at sundalo ay mababait at very polite. At sa wakas, narating na namin ang Yala, Thailand. Medyo malayo pero sulit naman dahil ang daming bagong lugar na nakikita at mga taong ngumingiti habang nadadaanan. Malapit lang dito may isang napakagandang lawa, sobrang tahimik at presko. Perfect spot para magpahinga sandali. Huminga ng malalim at mag-picture bago ituloy ang biyahe. Habang nasa daan, bigla naming nakita itong unggoy na nakaupo mag-isa sa likod ng pick-up truck. Ang cute niya pero parang seryoso, parang papasok sa trabaho. Pagkatapos nun, daanan namin yung lugar kung saan may mga prutas na gawa sa bato. Siyempre, huminto kami para magpa-picture. Ang gaganda ng mga hulma, parang totoo. Tuloy na naman ng biyahe at ito naman ang Tuk Ko Chai Bridge. Napakaganda ng tanawin dito. Napapalibutan ng mga bundok at tubig. Presko ang hangin at sobrang payapa ng lugar. Nag-lunch muna kami dito sa tabi ng tulay. Simple lang pero dahil sa tanawin, parang ang sarap ng bawat kain. Siyempre, hindi mawawala ang chayen o Thai milk tea. Isa ito sa paborito kong inumin dito sa Thailand. Sweet, creamy at sobrang refreshing lalo na sa mainit na panahon. Kung hindi mo pa natitikman, kailangan mo na talagang subukan. Habang papunta na kami sa hotel, nadaanan namin ang lugar na may landslide. Medyo mahirap at delikado ang daan papuntang Betong. Puro zigzag at gilid ng bangin. Pero habang nagdadrive ka, makikita mo naman ang napakagandang view ng mga bundok. Worth it talaga. At last, nakarating din kami sa hotel namin sa Betong. Pagod pero sobrang saya at ready na kaming magpahinga sandali. Papakita ko sa inyo ang likod ng hotel. May view ng mga bundok at puro luntian. Naglibot kami saglit, simple lang pero linis at tahimik. Perfect para sa relaxing weekend getaway.
Pagkatapos ng isang oras na pahinga, lumabas ulit kami papuntang Betong Town proper para mag-explore. Unang stop, ang Wat Phuta Thiwat Temple. Ang ganda ng temple na to, overlooking sa buong bayan at kumikislap ang gintong kulay ng templo sa ilalim ng araw. Tahimik, payapa at punong-puno ng good vibes. Sunod, dumaan kami sa Clock Tower ng Betong. Isa sa mga pinakakilalang landmark dito. Lalo itong maganda kapag gabi dahil umiilaw ito ng iba't ibang kulay. Biglang naiihi si Mrs. Kaya naghanap kami ng restroom at may nakita kaming resto bar. Mabait ang mga staff. Pinagamit agad sa amin ang toilet. At wow, ang ganda sa loob. Tignan mo naman sa loob, napakalinis at classic style. Yung mga naghahanap ng perfect tambayan dyan, ito na ang sagot sa inyo. Ayan, tapos na si Mrs. umihi. Success! Katabi lang ng resto bar na yon ang Betong Mongkulrit Tunnel. Ang ganda niya lalo na sa gabi. May mga ilaw at napaka-colorful. Isa ito sa mga sikat na tourist spot dito at simbolo raw ng pagkakaisa ng bayan. Sunod naman, pumunta kami sa night market. Ang daming street foods, prutas at mga ngiti ng tao sa paligid. Ang hinahanap namin ay ang sikat na khao man kai o chicken rice. Sabi nila, number 1 daw ang Betong sa Thailand pagdating sa khao man kai. Sana may mahanap kami. At eto, may nakita kami sa tabi. Kaya tara, tikman natin. Ito nga palang itsura ng khao man kai. To be honest, from scale of 1 to 10, bibigyan ko to ng 3 points. Hindi kami nasarapan. Maling shop yata yung napuntahan namin. Sana makatikim kami sa ibang shop ng mas masarap na khao man kai. Pagkatapos kumain, naglibot muli kami at pumunta kami ulit sa Clock Tower, kumuha ng magagandang pictures at videos. At nakita namin itong malaking red mailbox sa tabi ng Clock Tower. Sabi ni Google, ito raw ang pinakamalaking mailbox sa buong mundo. Totoo nga ba? O baka sa Thailand lang? Pero grabe, malaki nga naman talaga. Order din kami ng pizza para makain mamaya sa hotel. Nadaanan namin ang malaking estatwa ng manok. Kaya siguro sikat ang khao man kai dito kasi pati statue, manok.
Naglakad-lakad pa kami saglit sa maliit na night market nila. Simple lang pero ang saya ng atmosphere. Bago umuwi, dumaan pa kami sa Mongkulrit Tunnel ulit. Ang ganda sa loob, lalo pag gabi. At ngayon nga, pauwi na kami sa hotel para magpahinga. Kailangan naming matulog ng maaga kasi bukas ng 5 AM, aalis kami papunta sa Betong Skywalk para makita ang sunrise at ang Sea of Clouds. Excited na kami! Time check, it's 5 in the morning. Kaya ayan, on the way na kami sa Skywalk Betong. At ayan, nakarating na kami sa Skywalk parking area. Dito, kailangan mong iwan ng kotse at sumakay ng songteo, parang jeep sa Pilipinas. Kailangan magbayad ng 30 baht per person at paakyat talaga sa bundok, ang lamig ng hangin. At sa wakas, nakarating na kami sa itaas. Ang lamig! Ang entrance ay 40 baht para sa adults at libre naman sa mga bata. Kailangan mong magsuot ng foot sock bago pumasok sa glass floor. Pag-apak mo sa loob, wow! Napakaganda ng tanawin. Parang nasa ulap ka talaga. Ang Sea of Clouds ng Betong ay isa sa pinakamagandang tanawin sa buong Thailand.
Pagkatapos ng skywalk, dumiretso kami sa Betong Hot Spring. May 1 oras ang layo. Tahimik dito, wala halos turista. Medyo napabayaan na ang lugar pero okay lang. Nag-enjoy pa rin kami sa mainit na tubig. Sunod naming pinuntahan ang Winter Flower Garden. Pero honestly, hindi naman winter. Ang init kaya. Pero kahit mainit, ang ganda ng mga bulaklak, colorful at sobrang Instagrammable. At dun na nga nagtatapos ang Betong Adventure. Alam mo, bawat parte ng Thailand ay kakaibang ganda. Mula sa mga bundok hanggang sa mga tao. Napaka-welcome ng mga Thai. Sarap ng pagkain at ang mga lugar parang laging may istorya. Salamat Lord sa safe at masayang biyahe na ito. At sa pagkakataong makasama ang asawa ko sa ganitong karanasan. Hanggang sa susunod naming trip, paalam!